Anong ginagawa niyo pag wala kayong gana at tinatamad kayo? Ano yung ginagawa mo para sumipag ka ulit at magkagana ka ulit? What do you do to be motivated once again? May nabasa po akong libro, napakaganda ng payo nitong manunulat. Her name is Mel Robbins. Ang ginagawa niya pag depressed siya, nalulungkot siya, tinatamad siya, unmotivated, meron po siyang 5-second rule. At sabi niya, kahit na hindi mo feel o hindi mo nararamdaman, magbilang ka lang ng 5 seconds, pagkatapos gawin mo na dapat yung kailangan mong gawin. Dahil habang pinapatagal mo yung dapat mong gawin, yung mabuti mo dapat magagawa, hindi mo na magagawa yan. Oo nga po, no? Sinubukan ko po kaninang umaga. Siguro tayong lahat hirap dito yung gumising. Ang hirap po, no? Kahit na alam mo meron kang trabaho, kahit na alam mo meron kang kailangan gawin sa bahay, kailangan mong asikasuhin yung mga bata, parang hinahatak tayo ng ating mga higaan. Di po ba? Pero sabi ni Mel Robbins, count 1 to 5 at pagkatapos doon sa 5, tumayo ka. Ginawa ko po. Pagka-alarm, nagbilang lang po ko, 5, 4, 3, 2, 1. Tayo. Wala na po akong magawa. Gising na yung diwa ko. Ayun, nakapag-exercise ako. Subukan niyo po. Kung tinatamad ka sa trabaho mo, iniisip mo yung traffic, iniisip mo yung katambak na trabaho na naghihintay sa desk mo. Pagdating mo sa office, count 5 to 1, 1 to 5. 5, 4, 3, 2, 1, trabaho. No excuses. Huwag ka na mag-isip, gawin mo na lang. Maganda din gawin yan pag tayo ay tinatamad din na magdasal o magsimba. Huwag mo nang isipin. Magbilang ka lang ng 1 to 5. 5, 4, 3, 2, 1. Pray. And you would start to do it. Napakaganda po nung kanyang advice, hindi po ba? Pero hindi na bago yan. Kasi tignan niyo po ang ugali ng ating Panginoon. Noon pa, pag may nakita siyang dapat gawin, hindi na siya nagpapatumpik-tumpik pa. Hindi na siya naghihintay. Agad niyang ginagawa. May gutom, aba, pinapakain. May taong may kasalanan, agad-agad, pinapatawad. Narinig natin sa Ebanghelyo na ang isang tao, ang tagal na natuyo, paralyzed, may sakit yung kamay, the man with the withered hand, kahit na pinagbabawal, araw daw ng pagpapahinga, Sabat, Jesus did not delay. He quickly healed the man. And I think that is also the invitation to all of us. Yung dapat mabuti na kailangan nating gawin, huwag nating patagalin pa. Gawin na nating agad-agad. Count 5, 4, 3, 2, 1. Gawin mo na agad. Huwag nating paparisan, susundan itong ginawa ng mga Pharisees. May dalawa silang masamang ugali. Ano po yun? Una, dinidelay nila. Naghihintay pa. Pinapatagal yung mabuti na dapat gawin. Sinasabi na, araw ng pagpapahinga, araw ng Panginoon, dapat walang gawin. Nangangailangan na ng tulong yung tao. Di po ba? At pangalawa, pinapatagal na nila yung mabuti na dapat gawin, ang bilis pa nila sa paggawa ng kasalanan. Pagkatapos daw pinagaling ni Jesus yung taong paralyzed, ano yung narinig natin? They were enraged. They were quick to be angry. At ang bilis nilang nag-usap-usap. Paano nating sisirain? Paano natin papabagsakin? How could we eliminate this person? Bakit doon sa paggawa ng mabuti, ang bagal nila? Pero sa paggawa ng masama, ang bilis-bilis nila. Mag-ingat. Baka ganyan din ang ating ugali. Let us ask that question. What are those good things that I have delayed to do in my life? Ano yung mga mabubuting bagay na medyo natatagalan ako na hanggang ngayon hindi ko pa magawa? Let us look at them. Kailangan nating bigyan ng pansin ang mga bagay na ito.
Bakit sa mga masasama, ang bilis-bilis natin na makagawa? Ang bilis natin na mainis at magalit sa ibang tao. Amen? Ang bilis natin pagdating sa pagsisinungaling. Ang bilis natin sa katamaran. Ang bilis natin sa pagrereklamo. Di po ba? Ang bilis natin makinig sa chismis at manira ng ibang tao. But how about those good things that we have delayed? How about forgiveness? Kailan mo papatawarin yung iyong asawa? Kailan mo papatawarin yung mga taong nakasakit sa iyo? Bakit pinapatagal mo pa? Kaya nga wala kang kapayapaan at tuwa sa iyong puso. Do not wait for tomorrow. Do not wait for the next month. Forgive now. Count. 5, 4, 3, 2, 1. I forgive him, Father. I forgive them, O Lord. How about your dreams? Ano pang hinihintay mo para makamtan mo yung mga pangarap mo? Ngayon na, mag-isip ka na ng paraan. Put it into action. How about generosity? Meron nangungutang sa'yo, alam mo naman, mapapautang mo siya. Meron naman humihingi sa'yo, alam mo, kahit pangilan-gilan lang, no? Kahit nakakaunti lang, matutulungan mo. Pero bakit hindi mo matulungan yung taong yun? Kasi meron kang iniisip, di ba? Huwag mo nang hintayin agad-agad. Tulungan mo kung makakatulong ka naman. How about gratitude? Thanksgiving. Dapat yan agad-agad, hindi na natin pinag-iisipan. Mabilis na dapat natin ginagawa. Kagising pa lang natin, dapat tayo ay nagpapasalamat na sa Diyos. Alam niyo po, ang problema na napakarami sa atin, hinihintay na maramdaman sa ating kalooban na ready na ako. But the question is, when will that time come na feel mo, ready ka na, handa ka na? I tell you, that time will never come. Kahit na hindi mo dama, gawin mo yung mabuti. Bakit? Dahil pag gumagawa ka ng mabuti, doon mo mararamdaman ang kabutihan sa puso mo. Remember that. As you do good, you feel good. And the better that you do, the greater you will feel and experience in your life.